Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Narito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman sa sinumang hukom tungkol sa tahanang Sedro na dapat kong tirahan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ng Panginoon. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang tupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ang nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kaniyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilalanin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Parurusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak, ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Isinaysay ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging successful na si David. Natalo na niya ang mga Pilisteo at ang iba pang mga kaaway. Napalawak na niya ang kanyang kaharian. Nakuha na niya ang Jerusalem at pinatatag ito ng mga muog. Secure na siya sa kanyang lungsod. May palasyo na rin siya sa Jerusalem. Ngayon gusto naman niya gawa ng bahay ang Diyos. Ito'y nakatira pa lang sa isang tolda. Nagbalak siya na magtayo ng templo sa Jerusalem. Maganda ang kanyang balak, pero hindi ito ang balak ng Diyos. Medyo naggalit pa nga ang Diyos na ipapatayo siya ng templo. Palagi lang ang tanda ng Diyos, ang banal na kitipan, ay nakalagay sa isang tolda. Siya ay isang Diyos na nakikilakbay sa kanyang bayan. Hindi siya nananatili sa isang lugar. Hindi naman siya humihingi kanino man nagawan siya ng bahay. Pinaalaala pa rin kay David na kung ano siya ngayon, yan ay dahil sa kanya. Kinuha siya ng Diyos mula sa pag-alaga lamang ng mga tupa upang maging hari ng kanyang bansa. Kung matagumpay siya sa mga kaaway, yan ay dahil sa Diyos mismo.
Pero hindi lang ito ang gagawin ng Diyos. Bibigyan siya ng katatagan at ang katatagan ng kanyang paghahari. Isa sa mga anak niya ang uupo sa kanyang trono. Ang paghahari ay hindi mawawala sa kanyang lipi. Hindi mawawala ang paghahari sa kanyang pamilya. Kaya nagbabalak si David na magtayo ng bahay para sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng isang sambahayan ng mga hari. Mahalaga ang passage na napakinggan natin ngayon. Ito'y naging basihan ng Theology of the Royal Covenant. Naniniwala ang mga tao na ang hari sa Jerusalem ay dapat manggaling lang sa lipi ni David. Kaya ang lahat ng mga hari sa Jerusalem ay galing sa pamilya ni David. Ito rin ang basihan ng paniniwala na ang Mesiyas, ang Kristong darating, ay manggagaling din sa pamilya ni David, sapagkat ang Kristo ay isang hari. Si Jesus ay tinatawag Son of David kasi galing siya sa angkan ni David sa pamamagitan ni Jose. Kahit ni si Jose ay hindi kadugo ni Jesus, pero dahil sa itinuring na ni Jose na si Jesus ay kanyang anak mismo, siya ang nagbigay ng pangalan sa kanya, kaya ang lahat ng pribilehiyo ni Jose ay dumaloy kay Jesus, pati na ang kanyang pagiging galing sa lipi ni David. Tapat ang Diyos. Dahil kay Jesus, ang paghahari ay hindi nawala sa angkan ni David. Si Jesus ay naghahari magpakailanman. Jesus, anak ni David, ikaw ang hari namin. Ikaw ang katuparan ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.